Halika. Mag-toast tayong lahat. Happy birthday! Kuya Marco. Ate Bea. Ang laki na ng tiyan niya. Mukhang nahihirapan siyang kumilos. Tutulungan ko siya. Huwag mo siyang pansinin. Mas maganda kung gumagalaw siya para sa panganganak. Lahat kayo ngayon ay narito para ipagdiwang ang kaarawan ko, kaya kayo ay kumain ng maayos at uminom ng maayos. Ang bait naman ni ate. Paano kung maglaro tayo ng truth or dare? Para mas masaya? Sige, sige, sige. Nandito na ang pagkain. Kumain na kayo habang mainit pa. Halika, maglaro tayo. Ngayon, lahat tayo ay nagkasama-sama sa wakas. Huwag na, aalis na ako. Huwag kang killjoy. Ako na lang muna ang mauuna. Kung gayon, pipiliin ko ang truth. Ang stretch marks ni Ate Bea, ang pangit. Parang napakaraming uod, na gumagapang. Sofia Garcia. Sa harap ng napakaraming tao, sasabihin mo yan, sinasaktan mo ang aking pagkatao. Humihingi ka ng tawad. B. Reyes. Biro lang naman ni Sofia. Iyon, bakit ka ganyan kaseryoso? Ako, Ang ganda-gandang atmosphere. Sinira mo, ang killjoy mo. Magpatuloy na kayo. Kung gayon, magpapatuloy na ako. Bakit ako pa rin? ngayon, kailangan mong pumili ng dare. Isang lagok lang, pasado ka na. Kuya Marco. Allergic ako sa alak. Pwede bang, si ate na lang ang uminom para sa akin? Allergic si Sofia sa alak. Uminom ka para sa kanya. Pinapainom mo ako, isang buntis, para sa kanya. Sa totoo lang, sa huling trimester ng pagbubuntis, stable na ang bata, at ang alak na ito ay napakababa ng alcohol content. Uminom ka lang ng kaunti, ayos lang yan. Dahil ayaw akong tulungan. Ni Ate Bea. Ako na lang ang iinom. B. Reyes. Allergic sa alak si Sofia. Anong masama kung tumulong ka? Anong ginagawa mo? Kuya Miguel. Ayos ka lang ba? B. Reyes. Naglakas loob kang saktan ako sa harap ng maraming tao. Lumabas ka. Halika dito. Mang Tonyo, buntis pa ang asawa mo. Hindi ka ba natatakot na hiwalayan ka niya? 8 buwan ng buntis. Akala pa rin niya ay dalaga siya. Ang taba na parang baboy. Sino pa ang kukuha sa kanya kundi ako? Miguel Tan. Hindi ko inakala na sa iyong paningin. Isa lang akong buntis na umaasa sa iyo, limos para mabuhay. Tama nga ang sinabi ng mga magulang ko noon. Hindi karapat-dapat si Miguel Tan. Isa lang akong ganap na. Kung ganoon, kung maghihiwalay, tapusin na natin ng tuluyan. Sino pa ang kukuha sa kanya kundi ako? Hintayin mo lang. Sa loob ng 10 minuto, tiyak na babalik siya at luluhod sa akin. Aaminin ang kanyang pagkakamali. Mang Jose, ang pamilyatan niyo ay isang linya lang sa ilang henerasyon. Ang asawa mo ay sa wakas ay nabuntis. Sa batang ito, dapat mo siyang protektahan ng mabuti. Asawa ko. Dahil sa mahina kong sperm, hindi kita mabuntis. At pinahirapan pa kita sa liye. Nasaan si B. Reyes? Ito ay IVF pregnancy. Mahirap na nga mabuntis. Bakit ka pa umiinom ng alak? Ang bata ngayon ay may panganib, ng brain death, at malaki na rin ang buwan. Sigurado ka bang gusto mong magpa-induce ng labor? Ate Bea. Kanina, natalo ako sa truth or dare. Ang parusa ay, hinalikan ako ni Kuya Miguel. Noon, labis akong naghirap para lang mabuntis. Pero si Miguel Tan, hindi lang ako pinilit uminom habang buntis. Kundi nakikipaglandian pa sa ibang babae sa bahay ko. Hindi siya karapat-dapat maging ama. Alam ba ng ama ng bata?
Wala na siya. Wala na. Kami ni Miguel Tan ay hindi kasal. Hindi siya makikita sa sistema. Kung gayon, operasyon sa loob ng 2 araw. Hindi pa kailanman umuwi ng ganito kahuli. Si B. Reyes. Saan siya naglalandi? B. Reyes. Naglayas ka pa sa gabi. Tignan mo nga kung anong oras na. Hindi ba ikaw ang nagpalayas sa akin sa bahay? Ngayon, bigla, nag-aalala sa akin. Nakita ko lang kayo ni Sofia na masayang naglalaro doon. Ang litratong iyo ay parusa lang sa pagkatalo namin ni Sofia sa laro. Bata pa siya, bakit mo siya pinag-aawayan? Isang taong malapit ng maging ina, ganyan pa rin ang init ng ulo. Si Snow ay bata pa, isang bata na hindi pa lumalaki. Pero huwag mong kalimutan, bago kami ikasal, isa rin akong dalagita. Mas matanda lang ako sa kanya ng 1 taon. Bakit mo ako pinipilit na walang kondisyong intindihin siya? Sabi niya, ang stretch marks ko ay parang biro. Sabi niya, ang taba ko raw ay parang biro din. Sa bibig niya, lahat ng sinasabi niya laban sa akin. Sa paningin ay biro lang. At pinainom pa niya ako, isang buntis, para sa kanya. Allergic sa alak si Snow, nag-aalala lang ako na may mangyari sa kanya. At nag-research na ako online. Ang ininom mong alak ay hindi naman mataas ang alcohol content, hindi ka maapektuhan. Hindi mo kayang makita si Snow na mapahama. Pero kaya mong makita, ako at ang anak natin na mapahama. B. Pinakiusapan na kita, ng ganit, ano pa ang gusto mo? Isang baso lang naman ng alak, hanggang kailan ka pa, magiging maarte? Mali ako na pinainom kita. Pero hindi mo naman kailangan na isumpa ang anak natin, di ba? Sumpa? Paano mo nasabi yan? Noong pinainom mo ako ng alak, inisip mo ba ang anak natin? Sa tuwing nalulungkot ako dahil kay Snow, palagi kang walang pag-aalinlangan, kumakampi sa kanya. At kasama niya, ibinabanyo ako sa lupa. Nakikipagtalo ako nang walang pakialam. Gusto ko lang panatilihin sa kasal na ito, ang natitirang dignidad ko. Pero ngayon, ayoko nang makipagtalo. Para sa isang relasyon, bulok at hindi ito sulit. Anong dignidad? Ang kailangan ng isang babae. Bakit ka nakatunganga? Hindi mo ba nakikita kung gaano kagulo dito? Bilisan mo at linisin yan. Bakit suot mo ang pajama ko? Ate Bea. Pasensya na po. Hindi ko alam na babalik ka. Pansamantala lang ako dito at wala akong damit. Kaya ginamit ko ang sayo. Anyway, malaki na ang tiyan mo ngayon at tumaba ka na rin kaya hindi mo na masusuot. Hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Bakit pa rin siya nasa bahay ko? Malakas ang ulan sa labas. Nag-aalala ako na baka may mangyari sa isang dalagita na tulad niya pauwi. Kaya pinatuloy ko siya sa bahay natin ngayong gabi. Hindi ka naman siguro mag-aaway pa sa akin dahil dito, di ba? Miguel Tan. Sa akin na, buntis na asawa sa loob ng 8 buwan, hindi mo ako pinapansin. Pero ganoon na lang ang pag-aalala mo sa tinatawag mong kapatid. Kanina lang ay nakikipagtalo pa siya sa akin dahil kay Sofia. Bakit bigla siyang tumigil sa pakikipagtalo sa akin? Masakit pa ba? Nalinis ko na ang bahay. Huwag ka nang magalit. Alam mo naman na mahalaga sa akin ang reputasyon. Ngayong gabi sa harap ng maraming tao, pinahiya mo ako. Galit na galit din ako. Huwag ka nang magalit. Masama ito sa bata. Makinig ka. Huwag ka nang magulo.
Nagmamalasakit ka pa rin sa bata. Siyempre nagmamalasakit ako. Paumanhin, Kuya Miguel. Siguro ako ang nagpagalit kay Ate Bea. Hindi na ako dapat manatili sa bahay ni at maging sagabal. Uuwi na lang ako mag-isa. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ngayong gabi, kung may mangyari kay Sofia, hindi kita palalampasin. Bumangon ka. Samahan mo ako at hanapin si Sofia. Bitawan mo ako. Hindi naman ako ang nagsabi sa kanya na lumabas sa hating gabi. Bakit ako ang sinisisi mo? Kung hindi ikaw, sino? Kung hindi ka nagdulot ng gulo ngayong gabi, paano tatakas si Sofia sa bahay? Lumabas ka. Sofia. 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 Snow. Snow. Liam. Ang hindi nakakaalam, iisipin na si Snow ang asawa. Snow, huwag kang matakot. Nadadali na kita sa ospital. Kung may mangyaring masama kay Snow, ikaw ang may kasalanan. Hindi kita palalampasin. Hindi ako. Liam. Huwag kang umarte sa harap ko. Nadapa siya, nadapa ka rin ba? Bie, hindi ko akalain na ganyan ka na ngayon. Sa labas, mukha kang desente. Pero sa likod, hindi mo kayang tanggapin ang isang dalagita. Hindi naman ako ang nagpaalis sa kanya. Ikaw, Naku, sinabi ko kay Ethan Howe na wala na ang asawa ko. Paano ko ngayon ipapaliwanag? anong relasyon nyo? Hindi mo ba sinabi na ang asawa mo? Wala yan, malalayong kamag-anak. Nag-away lang ang mag-asawa kagabi. Kahit na nagpa-schedule ka na ng operasyon, malaki na ang buwan mo, kaya kailangan mo pa ring mag-ingat. Huwag kang sumama sa kalokohan ng mag-asawa. Kung sakaling may mangyaring masama at hindi na makahintay ng operasyon, tapos na, mag-ingat ka. Hindi ko akalain na mas nagmamalasakit pa sa akin. Ang doktor na isang beses ko lang nakita kaysa kay Liam. Bie, pumasok ka dito. Anong ginagawa mo? Bie, humingi ka ng tawad kay Snow. Kung hindi ka ng gulo ngayong gabi, si Snow na nasa bahay lang, paano naman mababangga ng sasakyan? Ako ang nanggulo. Hindi mo ba narinig ang mga personal na atake niya? Paolo, ang dinadala ko ngayon ay anak mo. Kung minura niya ako, minura ka rin niya. Bobo ka ba? Bitawan mo ako. Kasalanan ko lahat. Ang intensyon ko lang ay pasayahin ang atmosphere. Hindi ko inakala na mag-iisip ng ganoon si Ate Bea. Kasalanan ko talaga. Pagalingin ko lang ang sakit ko. Magre-resign na ako at aalis dito. Hindi na ako magpapakita sa inyo. Kung si Ate Bea ay hindi pa rin nasisiyahan, luluhod ako ngayon para humingi ng tawad. Snow. Snow, tumayo ka. Bie. Huling beses ko nang sasabihin. Humingi ka ng tawad. Bea, subukan mong umalis. Huwag ka nang bumalik habang buhay. Bie, darating ang araw na, babalik ka kasama ang anak mo sa tiyan, at luluhod ka sa akin. Welcome po. Hello. Pakiasikaso po ang check-in ko sa kwarto. Sige po. Pakipakita po ang payment code.
7 taon kaming magkasintahan ni Leah. Sa tuwing nagkakasakit siya, ako ang nagluluto ng lugaw para sa kanya. Ngayon, natuto siyang magluto ng lugaw para sa ibang babae. Ingatan po. Tungkol sa nangyari kahapon, hindi kita sinisisi, ikaw ang may gusto. Mas mabuti nang linawin ito ng maaga. Kailangan din naman nating magharap balang araw. Nakasuot ka ng ganyan, sinusubukan mo bang ipahiya ako? Ang nangyari kahapon, ipinaliwanag na ni Sofia para sa'yo buong gabi. Nabasa ang damit ko kahapon. Paano mo gustong magdamit ako? Sabi ko na nga ba, hindi naman masamang tao si Ate Bea. Misunderstanding lang ang lahat, mabuti na lang at napag-usapan. Mayroon ako, jacket na bigay ni Kuya Marco sa akin. Subukan mo kung kasya sa'yo, suotin mo muna, hindi na kailangan. Second hand na iyan. Ayoko ng marumi. Huwag mo siyang pansinin, isang buntis na malapit ng manganak. Sino ang titingin sa kanya? Sumakay na tayo. Masyado ba akong naging masama? Ate Bea, hindi pa gumagaling ang sugat ko sa paa. Malaki ang espasyo sa harap, kaya pakiusap, sa likod ka muna umupo. Kapag nakapasok na tayo, umupo ka lang sa tabi ko. Masyadong madilim sa sinehan. Mag-ingat ka sa paglalakad, baka madulas ka. Kapag nakapasok na, hawakan mo ako. Ito para kay Ate Bea. Ang upuan malapit sa hagdan, mas madali para sa kanya dahil malaki ang tiyan niya. Hindi ko inakala na bago kami maghiwalay dahil kay Sofia. Makakanood pa ako ng farewell movie kasama siya. Kung gayon, dito na lang ako upo. Sa tingin ko, Tara na, Kuya Marco. Kanina, medyo nagmamadali ang dalaga. Kaya hindi niya napansin. Huwag kang magalit. ayos lang. Hindi lang ngayon ako hindi magagalit. Hindi na ako magagalit pa sa hinaharap. Pagkatapos ng pelikula, huwag ka munang umalis, may sasabihin ako sa'yo. Kuya Marco, sobrang tamis ng popcorn na ito, tikman mo. Kuya Marco, ang sakit ng paa ko. Malapit nang dumating ang rescue team. Mas malala ang sugat ni Sofia kaysa sayo. Dadalhin kita sa ospital. Tara. Marco de la Cruz. Sino ba talaga ang asawa mo? Bea Reyes. Ang haba talaga ng buhay mo. Hindi ka rin naman nagpapahuli. Marco de la Cruz. Sa puntong ito ng ating relasyon,
Wala na talaga dahilan para ipagpatuloy pa. Ate Bea, bakit mo ako tinulak? Sophia, ayos ka lang ba? B. Reyes, bakit ka ganyan kasama? Marco, Gusto kitang saktan. tulungan niyo ako. Anong nangyari sa'yo? Gising. Gising. Doktor, pakiusap, i-advance niyo ang operasyon ko. Gusto ko nang gawin ang abortion surgery ngayon. Kahit pa gusto mong iligtas. Sa tingin ko ay hindi na rin. Dali. Ihanda ang abortion surgery. Nakaschedule na ang pasyente. Marco de la Cruz, ikaw mismo ang pumatay sa anak mo. Nasaan na po ang buntis kanina? Saan po siya nagpunta? Ano po ang relasyon ninyo sa buntis? Asawa ko po siya. Ano po? Paano po siya magiging asawa ninyo? Daladala niya ang nag-iisang dugo ng pamilya namin. Siya ang asawa ko. Nandito lang siya kanina, nadapa sa ospital niyo. Saan niyo dinala ang asawa ko? Sir. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Sir. Kumalma po kayo. Baka po may hindi pagkakaunawaan. Ang buntis po na nasa loob at nagpapa-abort ay nagsabing wala na ang asawa niya. Ano po ang sinabi niyo? Abortion? B. B. Ilang taon na tayong kasal. Pero ni isang legal na dokumento ay hindi ko man lang nakuha. Karapat-dapat pa ba akong tawaging asawa? Ang kasal na ito na pinanindigan ko hanggang ngayon, ang pinakamalaking kasalanan ko ay sa sarili ko at sa anak na ito na hindi pa isinisilang. Sabi ninyo, ang nasa loob ay asawa ninyo. Paano ninyo patutunayan? Mayroon po kaming wedding photo. Hahanapin ko po para makita niyo. Hindi maganda, nagdugo ng malakas ang pasyente, nasa panganib ang buhay niya. Dali, kumuha ng dugo sa blood bank. Walang stock ang blood bank, mag-isip ka ng paraan. Sige. 7 taon na kaming kasal. Pero ni isang litrato ay wala kami ni Bea. Sir. Asawa ko po talaga ang nasa loob. Ang dinadala niya ay aking sariling dugot laman. Hindi po siya pwedeng magpa-abort. Umalis ka. Sir. B. Ano po ba ang ginagawa ninyo? Ospital po ito. Nagdugo ng malakas ang pasyente at kulang ang dugo sa ospital. Sino sa inyo ang may RH negative blood? Ako po. Pwede po akong mag-donate ng dugo. Dali, dalhin niyo ako para iligtas ang asawa ko. Kung gayon, sumama kayo sa akin, dali. Sir, hindi na po kayo pwedeng mag-donate pa. Nalampasan nyo na po ang normal na blood donation ng 2 beses. Kung magpapatuloy pa, mawawalan na po kayo ng buhay. Huwag niyo akong intindihin. Magpatuloy kayo. Kailangan kong iligtas ang asawa at anak ko. Sa wakas, nailigtas ang buhay niya. Pero Miss Bea, ang inyong anak bago ang operasyon ay wala na po. Kaya hindi po namin sinunod ang kasunduan na gawin ang abortion. Ang asawa ko ay sa ospital nyo. Nalaglag ang bata dahil sa pagkahulog. Anong ginagawa ng mga nurse nyo? Bakit hindi nyo agad napansin? Sana nailigtas pa ang anak ko. Ngayon, muntik nang mawalan ng buhay ang asawa ko. Kayo, kailangan nyo itong panagutan. Sir, pakiusap, kumalma po kayo. Matagal nang nakaschedule ang abortion surgery ng pasyente at nang madulas ang pasyente, may kasamahan kaming nakakita na siya ay nabangga. At nang madulas ang pasyente, may kasamahan kaming nakakita na siya ay nabangga.
Miss Bea, nang magpa-schedule po kayo ng operasyon, hindi niyo po ba sinabi na wala na ang inyong asawa? Kung gayon, ang lalaking nasa labas na nagsasabing, siya ang inyong asawa. Ano po ang nangyayari? Hindi ko siya kilala. Baka may problema siya sa pag-iisip. Pero para sa operasyon niyo po, nag-donate siya ng maraming dugo. Walang stock ang blood bank ng ospital, halos kalahati ng dugo. Sa katawan niya ang naibigay niya. Nararapat lang sa kanya iyan. Wala na ang anak ko. Siya ang may kasalanan. Patawad. Kanina, sobrang nagmamadali lang talaga ako. Hindi ko inasahan na mangyayari ito. Mahina na talaga ang katawan ni Maria. Natatakot akong masyado kang mabigat ang kamay kung may mangyari sa kanya. Sumusumpa, hindi talaga kita nakita kanina. Kung hindi, hindi kita mababangga. Ang nasa tiyan mo ay sarili kong dugot laman. Ano man ang sabihin ko, hindi ko sasaktan ang anak natin. Paolo, hindi mo man lang itatanong kung masakit ang operasyon. Hindi mo man lang itatanong kung kumusta ang katawan. Hindi mo rin itatanong kung nasaan ang anak. Nagmadali kang pumunta rito. Pero para lang ipagtanggol ang sarili mong pagkakamali. Nag-aalala lang ako na baka mali ang pagkakaintindi mo kay Maria. Bie, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ayos ako. Bea, ayos ka lang ba? Bie, masama ba ang pakiramdam mo? Magtiis ka lang sandali. Pupuntahan ko agad ang doktor. Teka. Maghiwalay na tayo. Paolo. Pagod na ako. Kaya kong patawarin siya. Kaya ko ring patawarin ka. Pero pakiusap, huwag ka nang magpakita sa akin. Ayoko nang makita ka. Ayoko nang makita ka. Kuya Paulo, nasaan ka? Ang sakit-sakit ko. Sige na. Sabi ko ayoko nang makita ka. Kung sino man ang kasama mo, wala na akong pakialam. 7 taon ng pagmamahalan at kasal. Kahit ang paglisan, hindi na kailangan ng labis na paalab. Bie, alam ko, talagang nasaktan ka ngayon. Pangako, ito na ang huling beses. Kakausapin ko si Maria para linawin ang lahat. Sa totoo lang, itinuring ko rin siya na parang tunay na kapatid. Minsan, kapag nakikita ko siya, parang nakikita ko ang batang ikaw. Kaya hindi ko maiwasang protektahan siya. Paolo, buhay pa ako. Hindi ko kailangan na gamitin mo ang isang tao na walang kinalaman sa akin para alalahanin ako. Huwag mo akong gawing dahilan sa pagtataksil mo. Nandidiri ako sa iyo. Huwag mo akong gawing dahilan sa pagtataksil mo. Nandidiri ako sa iyo. Bie, paano mo naman ako naiisip ng ganyan? Hindi ako ganoong tao, hindi mo ba alam? 7 taon na tayong magkasama, kailan kita pinagtaksilan? Sa pagkakataong ito, ikaw talaga ang naging maramo, kaya nangyari ito. Dapat, kung nagpakumbaba ka lang, malulutas na sana ang problema, pero kailangan mo pang palakihin ang gulo. Ayoko rin naman ng ganito. Bahala ka kung ano ang isipin mo. Kung sa tingin mo, bilang isang ina, hindi dapat lumaban kapag sinisigawan. Kung sa tingin ako ang nanulak sa kanya, sige, ako ang gumawa. Tamang-tama, huwag ka nang magtiis. Kuya Paulo. Bakit mo ako iniwan mag-isa, sa kwarto? Natatakot ako. Sige na. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Miss Bea, ano po ang relasyon ninyo sa Ginoong Paulo sa labas? Paano po nangyari na sinasabi niyang asawa niya kayo? Pero inaalagaan niya ang ibang babae. Ganoon po ba? Hindi ko po alam. Baka po nagkamali lang siya ng pagkakakilala. Magpahinga po kayo ng maayos. Paolo, noong una, sa harap ng mga magulang ko, ang mga pangako mong buong pusong binitawan, nakakatawa pala. Bie, napag-isipan mo na ba? Kapag nasa ibang bansa na kami, ikaw na lang ang mag-isa rito. Nanay, tatay, napag-isipan ko na, handa po akong manatili rito para kay Paolo. Hay, Tito, tita, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Para mapasaya si Bea, aalagaan ko po ng mabuti si Bea. Mula ngayon, siya na ang pinakamahalagang tao sa akin. Aalagaan ko po ng mabuti si Bea. Mula ngayon, siya na ang pinakamahalagang tao sa akin.
Nanay, patawad. Pinagsisisihan ko po na noon, hindi ako sumama sa inyo. Nanay, nagpasya na po akong umuwi at manirahan kasama ni... Saan ka pupunta? Magpapadischarge na ako. Hindi. Manatili ka sa ospital. Paolo, ano bang nangyayari sa iyo? May mag-aalaga sa iyo sa ospital. Kung umuwi ka, kailangan kong magtrabaho. Hindi ako mapakali. Paolo, sa hitsura mo ngayon, umuwi ka na, kailangan kong magtrabaho. Hindi ako mapakali. Paolo Santos, ang itsura mo ngayon, parehong-pareho pa rin sa 7 taon na ang nakalipas. Pero hindi na tayo makakabalik. Nagpa-abort lang naman ako. Bakit ka ganyan kaseryoso? Anak natin iyon. Bakit ka ganyan kadali? Nagpa-schedule ka ng operasyon nang hindi ko alam. Hindi kita sinisisi. Alam ko, ako ang may kasalanan dito. Pero ngayon, unti-unti nang nawawala ang pagkalito. Magkakabalikan din tayo. Hindi mo ba ako bibigyan ng isa pang pagkakataon? Ano? Ngayon, hindi ka na nasusuka. Paolo Santos. Hindi na ako ang dati. B. Reyes. Hindi ka na rin ang dating ikaw. Matagal lang tapos. Ang sa ati. Matagal lang tapos ang sa ati. Nagpapagaling ka pa. Hindi ako makikipagtalo sa'yo. Kailangan mong manatili sa ospital. Ihahatid ko muna ang pagkain kay Sofia. Akala ko talaga nagmamalasakit ka sa akin. Hindi ko inakala na isang tawag lang ni Sofia. Aalis ka na. Ano po, may masakit po ba? Pakitulungan po akong mag-discharge. Mula nang ikasal tayo, hindi ko pa nabibigyan si Bea ng simbolo ng pagiging legal na asawa. Kung ibibigay ko sa kanya ang singsing na ito, hindi na ba siya magagalit sa akin? Nasaan na ang pasyente kanina? Nag-discharge na po ang pasyente. Kuya Paulo, ito ba ang regalo mo sa akin? Para ito kay Bea. Kuya Paulo, bakit ka ganyan kay Singgit? Patawad. Natakot kita. Ay, Kuya Paulo, saan ka pupunta? Pwede mo ba akong buhatin pabalik sa kwarto? Ang sakit-sakit ko. Bumalik ka na lang muna sa kwarto mo. Katatapos lang ng operasyon ni Bea. At nagmamadali siyang mag-discharge. Natatakot akong may mangyari sa kanya. Kuya Paulo, hintayin mo ako. Sasama ako sa iyo. Pitong taon ng kasal. Ang ibinigay mo sa akin ay itong isang wedding photo lang. Ang pagbitaw sa relasyong ito ay mas madali kaysa sa inakala ko. Dati, itinuturing ko itong kayamanan. Pero ngayon, wala na akong gusto. Siguro, marami akong sandali noon na gusto ko ng sumuko. Kulang lang ng kaunting pagkadismaya. Ngayon, wala na ako. Pinagsisisihan.
Bea Reyes, naglakas loob kang i-block ako. Mukhang gusto niya talagang iwan ako. Kuya Paulo, hindi ba maganda na umalis na si Bea Reyes? Wala nang makakahadlang sa atin. Hindi siya karapat-dapat para sa... Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo kay Bea? Umalis na siya. Ngayon ka pa nagpapanggap na malalim ang pagmamahal mo. Sasabihin ko sa'yo, ako ang babae, pinakamamahal ka. Umalis na si Bea Reyes, hindi na siya babalik, wala ka ng pag-asang hanapin siya. Daniel, hindi ba sa ticketing company ka nagtatrabaho? Tingnan mo ang itinerary ni Bea Reyes. Sa loob ng 1 minuto, gusto kong malaman ang resulta. Si Bea Reyes ay bumili ng ticket, papuntang North City 10 minuto na ang nakalipas. North City, si Bea, si Marco de la Cruz la, ang mapupuntahan doon. Mag-book ka agad ng ticket para sa akin. Pupuntahan ko siya ngayon. Paulo Santos. Akin ka lang. Walang sino man ang makakaagaw. Sa'yo mula sa akin. Bea, welcome back. Kuya Marco, salamat sa pagsundo mo sa akin pauwi. Sa loob ng maraming taon, salamat sa pag-aalaga mo sa aking mga magulang. Bakit ka pa nagiging formal sa akin? Naayos ko na ang trabaho mo, ang paborito mong disenyo. Kung gusto mo, pwede kang pumasok anumang oras. CJ, Halika. Ako na. Hindi mo man lang maikabit ang seatbelt, ang lampa-lampa mo, nakakainis. Umuwi ka na, huwag ka nang sumama sa akin. Bea, anong nangyari? wala. Mukhang pagod ka. Ihahatid na kita pa uwi para makapagpahinga. Nanay, tatay, nandito na po ako. Mabuti at nakabalik ka na. Mabuti at nakabalik ka na. Halika, kumain na tayo. Opo, Si Paulo Santos na yan. Matagal ko nang sinabi na hindi siya magandang tao. At tama nga ako. nanay, tatay. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Sige na, kumain na tayo. Halika, kumain na. Bea, sandali lang. Tutulungan kitang alisin ang hipon. Mamaya, kapag lumamig, hindi na masarap. Kainin mo habang mainit pa. 7 taon kaming magkasama ni Paolo Santos. Pero hindi niya man lang pinansin na allergic ako sa hipon. Si Kuya Marco pa ang laging nakakaalala. Bie, sa tingin, maganda ang batang si Mark. Bakit hindi mo siya pag-isipan? Tito, tita. Kakauwi lang po ni Bea. Hayaan niyo po muna siyang magpahinga. Nanay, tatay. Pag-iisipan ko po ng mabuti. Mabuti. Kumain na tayo. Halika, kumain ka pa ng marami. B. Reyes. Paulo Santos. Wala kang karapatang hawakan si Bea. Wala akong karapatan. Asawa ko siya ngayon. Marco de la Cruz. Ako ang unang nanligaw kay Bea. Noong nasa eskwelahan pa tayo, wala ka lang kundi isang talunan ko. Anong karapatan mo ngayon? Na makasama si Bea. Talaga, sa pagkakaalam ko. Hindi pa kasal si Bea, di ba? Hindi kayo mag-asawa. Hindi lang kami kasal ni Bea.
7 taon kaming magkasama. Nagbuntis pa siya sa anak ko. Wala na ang bata. Paolo Santos, wala na tayong anumang koneksyon. B. Reyes. Hindi ko inakala na ganyan kakatigas. Nag-sign ka ng abortion nang hindi ko alam. Hindi mo ba alam na matagal ko nang inaabangan ang pagdating ng batang ito? Talaga. Kung gayon, tanungin mo ang sarili mo kung ano ang ginawa mo. Ang pinakamagandang 7 taon ng isang babae, ang kabataan ng isang babae, lahat ay ibinigay sa'yo. At ikaw, naghahanap ka ng kabit sa labas. Paano mo pa nagawang isisi kay Bea ang kasalanan? Hindi ganyan, asawa ko. Huwag kang makinig sa mga pinagsasabi ni Marco de la Cruz. B. Alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Patawarin mo ako kahit isang beses lang. Umuwi ka na sa akin, please. Magiging tulad tayo ng dati. Pangako ko. Magiging mas mabuti ako sa'yo. Paolo Santos, huli na ang lahat. Hindi na tayo makakabalik. Bea, maniwala ka sa akin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ipapakita ko sa'yo. Kung magkakaroon lang ng isa pang pagkakataon. Sa unang beses na umamin ka at nagsulat ng love letter, direkta kitang tatanggihan. Hindi ko napipiliing makita ka pa. Ayoko na ring makilala ka. Paolo Santos, kung may kahit pagsisisi ka sa akin, huwag mo na akong hanapin pa. Umalis ka. Bea. Hindi ako naniniwala na wala kang kahit kaunting pagmamahal sa akin. Paolo, tama na. Pagkatapos ng graduation, hindi ako nagtrabaho. Para sa pamilyang ito, naging katuwang mo ako. Para tulungan, makalikom ng startup capital. Kumain ako ng instant noodles sa loob ng kalahating taon. Sabi mo, kapag maayos na ang kumpanya mo, tutulungan mo akong mag-rewedding. Kumuha ng marriage certificate, bumili ng malaking villa, at magkaroon ng cute na anak. Naging maayos nga ang kumpanya. Pero ako, kumusta naman ako? 7 taon, buong 7 taon. Inasikaso ko ang bahay para sa iyo. Nagkaanak para sa iyo. Pero ikaw, alam mong sigurado na pagkatapos kong magbuntis, hindi na ako lalabas, hindi na kita iiwan. Kaya naman, nagpakitang gilas ka sa harap ng mga kaibigan mo. At sa harap ko pa, nakikipag-flirt ka kay Fuchs. Noong panahong iyo, dapat alam ko na. Dapat bumitaw na ako. Sa harap ko pa, nakikipag-flirt ka kay Fuchs. Noong panahong iyo, dapat alam ko na. Dapat bumitaw na ako. Pero hindi ako makapaniwala. Talagang hindi ako makapaniwala. Kaya naman, naging ako ang sarili ko, na pinakakinaiinisan ko. Para akong aswang, na nakikipag-away sa... Noong party na iyon, ang pangungutya ni Fuxi sa akin. At ang walang hanggan, pagpapatawad sa kanya, lahat ay naging matalim na, sandata na sumira sa relasyong ito. Ang pinakamagandang kabataan ko. Pati na rin ang akin, hindi pa naisisilang na anak. Ang relasyon na maingat kong inalagaan, sa loob ng 7 taon, lahat ay nasayang lang sa... Anong karapatan mo ngayon na pag-usapan ang pagmamahalan dito? Umalis ka. Nagkamali ba ako? Paolo, anong drama ng pagmamahal ang ginagawa mo dito? Bea, hindi na siya babalik sa iyo. Basura lang siya. Dapat lang sa kanya. Manahimik ka. Si Bea ang aking minamahal. Hindi ko hahayaang siraan siya ng kahit sino. Bea, bakit ka pa rin bumabalik? Galit pa si Bea ngayon. Kung basta na lang ako papasok, tiyak na ayaw niya akong makita. Siguro ay para harangin ka. Kung ayaw mo siyang makita, magpalit tayo ng lugar para kumain. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan na dahil sa isang tao. Masisira ang mood natin sa pagkain. Pakiusap, ibigay mo ito sa babaeng iyon. Ako ang asawa niya. May isang lalaki po kanina na nagsabing asawa ninyo ang nagpabigay nito sa inyo. Paolo, Ang mga pagpapakita mo ng kabutihan ngayon ay nagpapaalala lang sa akin na ganyan ka rin kabait kay Fuxi noon. Itapon. Bea, ang mga ibinibigay ko ngayon, ayaw mo na lahat. Ano pa ba ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Patawarin ka. Sinasabi ko sa iyo,
Sa buong buhay ko, hindi kita mapapatawad. Mula ng araw na nagtaksil ka, dapat alam mo na, magiging ganito ang ating katapusan. Ngayon nakusang loob akong umalis. Hindi ba dapat masaya ka? Hindi ba't sa ganitong paraan, pinagbigyan ko lang kayong dalawa? Bea. Bea, alam kong nagkamali ako. Pagkatapos mong umalis, naunawaan ko na ang lahat. Ang pakikipag-ugnayan ko kay Fuxui, curious lang ako sa kanya, sa buong buhay ikaw lang ang mahal ko. 7 taon tayong nagmamahalan. Bakit hindi mo ako bigyan ng isa pang pagkakataon? Bea, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tama na. Paolo, ngayon ka lang bumalik para pigilan ako. Dahil alam mong sigurado na ngayon sa tabi mo, ako lang ang nagbigay ng lahat para sa iyo. Hindi, Bea. Siguro minahal mo ako, pero mas mahal mo ang sarili mo. Siguro minahal mo ako, pero mas mahal mo ang sarili mo. Sanay ka lang sa mga sakripisyo ko. Bea. Bakit hindi ka pa nawawala? Bakit hindi ka nawala sa pagkalaglag mo? Mag-ingat. Miss Fu. Kung hindi ako nagkakamali, paulit-ulit mong sinasaktan si Ziyi. Hindi ko alam kung bakit bilang isang kabit. May ganoon kang kalaking galit kay Ziyi. Pero dahil nangyari ito ngayon, lahat ng ginawa mo kay Ziyi noon ay babawiin ko, isa-isa. Paulit-ulit na sinasaktan si Z. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Sabihin sa, maniniwala ka ba? Fuxu, ano ba talaga ang ginawa mo kay Z? Buhay na buhay siya. Ano ba ang magagawa ko sa kanya? Hindi ba't nakatayo pa rin siya dito ngayon? Paisley. Hindi mo pa alam, di ba? Ang bakal na istrukturang ito ay sadyang inihanda ko para sa'yo. Sabihin mo, sino ang unang ililigtas? Ni Kuya Mingzi, ikaw o ako? Kuya Paulo. Ang sakit ng paa ko. Fuzuo. Ang nangyari sa sinihan. Nai-report ko na sa pulis. Kung sinaktan mo si Bea o hindi, naniniwala akong magdedesisyon ang pulis. Ibig mong sabihin, ang aksidente sa sinehan ay plinano ni Fuchs. Ibig mong sabihin, ang aksidente sa sinehan ay plinano ni Fuchs. Paolo. Hinayaan mo lang siyang api-apihin si Bea. Paano ka pa nagkaroon ng mukha para makipagbalikan kay Bea? Bea. Kasalanan mo lahat. Kung hindi dahil sa iyo, paano naman ako hindi papansinin ni Paulo? Kasalanan ko. Sino ang sumira sa pamilya ko? At sino ang nagtangka, pumatay sa akin sa sinihan? Ikaw na cute na yan. Mamatay ka na sana. Tama na, Fuxu. Kung maglakas loob ka pang saktan siya, ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan. Nakakuha kami ng tawag sa pulis tungkol sa isang insidente ng pananakit dito. Sumama po kayo sa amin. Bitawan mo ako, Bea. Hindi kita palalampasin kapag nakalabas ako. Tapos ka na. Bitawan mo ako. Bea. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Paolo, noon, ang buong atensyon ay kay Fuchs. Sabihin ko sa, kailangan pa ba iyon? Tara na. Kuya Yuan Sao, ito ang ilang designs na ginawa. Alin ang mas maganda? Maganda ang design. Alam ko, kaya mo ito. Sige, aalis na ako. Sandali. Bakit? Nabalitaan kong si Fuzu ay nakalaya na sa piyansa kamakailan. Ngayon, huwag ka munang lumabas mag-isa. Susunduan kita pagkatapos ng trabaho. Kuya Yuan Sao. Alam kong nag-aalala ka sa akin, pero hindi na ako ang dating Reyes. Kaya ko na ang sarili ko. Makinig ka. CJ. Bea. Bea, magsalita ka.
Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Paulo, saan mo dinala si Bea? Anong sinasabi mo? Nawawala si Bea? Kung may mangyari kay Bea, hindi kita patatawarin. Fuchs, pakawalan mo na ako ngayon. Hindi ko na ipagpapatuloy ang nangyari ngayon. Bea. Ang hirap kong makuha ka. Sa tingin mo ba? Madali lang kitang pakakawalan. Anong gusto mong gawin? Hindi ba't dahil lang sa mukha mo? Kaya hindi ka niya makalimutan. Kaya ngayon, sisirain ko ito. Fuxu. Fuxuy, anong gusto mong gawin? Nakalib ako ngayon. Humihingi ka ng tawad sa akin sa live stream. Sabihin mo lang na ikaw ang kabit. Na ikaw ang pumilit kay Paul. Kaya niya ako iniwan para pakasalan ka. Kapag pumayag ka, pakakawalan kita pagkatapos ng live. Ano? Basta pumayag ka, pakakawalan kita pagkatapos ng live stream. Ano sa tingin mo? Fuxuy, nababaliw ka na ba? Nagkamali ka na, at gusto mo pa bang magkamali uli? Mali. Ano ang mali? Bakit ang hinahabol mo? Ang gusto mo ay tama, at ako ay mali. Hindi ko alam kung malalaman ni Luyuan Sao ang live stream ni Fuchs. Ang pinakakinaiinisan ko ay ang iyong pagiging mayabang. Bakit ikaw may lahat, samantalang ako ay wala? Nakita mo lang ang mga meron ako. Pero paano naman ang mga nawala sa akin? Dahil yan sa'yo. Sino ba ang nagsabi sa'yo na angkinin si Li Mingzi? Tama. Kapag wala ka na, hindi ka naguguluhin ni Li Mingzi. Kapag wala ka na, hindi ka naguguluhin ni Li Mingzi. Gusto mo pa ring tumakas, sa tingin mo ba hahayaan kita umalis dito ng buhay? Sinabi ko na. Kapag nakalabas ako, hindi kita palalampasin. Fuchs. May isang bagay na hindi nasabi sa'yo ni Li Mingzi. Ano yon? Si. Muntik na kitang mawala. Ayos lang ako. Paano mo ako nahanap dito? Nakita ko siya sa live stream kanina. Bakit? Paisy. Isang basura ka lang. Bakit may iba pang lalak na walang pag-aalinlangang pinoprotektahan ka? Bakit? Fuchs. Hindi ba tinatanong mo kung bakit? CJ, sasabihin ko sa'yo ngayon. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan nating dalawa ay gusto mo lang umasa sa iba at umakyat sa posisyon sa pamamagitan ng lalaki. Akala mo ba kapag iniwan ko si Li Mingzi, ikaw na ang papalit sa posisyon ko? Hindi mo talaga kilala ang lalaking ito. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Niloloko mo ako. Kahit wala ako, si Li Mingzi ay hindi ka pa rin bibigyan ng halaga. Hindi. Hindi ako naniniwala. Niloloko mo ako. Fuzuo. Ang ginagawa mo ay isang kasong kriminal. Nagsumbong na ako sa pulis. Pinapayuhan kitang mag-ingat. Natakot ako. Muntik na kitang mawala. Ginoong Lo, ikaw ba ang tumawag sa pulis kanina? Oo. Ang babaeng ito ay sadyang kinidnap, ang aking mahal, at napigilan ko na siya, dalhin siya. Hindi ako naniniwala. Kuya Yuan Sao, ang sinabi mo kanina, Si, matagal ka nang nakabalik. Pero hindi ko alam kung paano magsimulang magsalita. Pero ngayon, ayoko nang magpigil. Si, maging asawa ko, pwede ba?
Pero alam mo, 7 taon kami ni Lee Mingxi. Kahit hindi mo iniisip. Paano na lang sa hinaharap? Hindi. Hindi kita sinisisi. Lahat ay kasalanan ko. Noon. Kung hindi ko inuna ang aking karera, bago ipahayag ang aking damdamin sa'yo. Hindi sana nakasingit si Lee Mingzi. At hindi mo sana naranasan ang lahat ng ito. Matagal mo na pala akong gusto. Matagal na kitang gusto. Kaya, papayag ka bang magpakasal sa akin? Sino ba naman ang magpo-propose agad pagkatapos magtapat ng pag-ibig? Si, sa mga tito at tita mo, ako mismo ang magpo-propose. Ipinapangako ko sa'yo, bibigyan kita ng engranding kasal. Pumapayag din ako. Z. Z. Pumasok ako pagkakita ko ng live stream. Pero huli pa rin ako. Lagi kang huli. Sa totoo lang, hindi talaga tayo bagay. Lee Mingxi, wag mo na akong guluhin. Z. Kung wala si Fuxu, Hindi ba sana hindi tayo umabot sa ganito? Kahit wala si Fuxu. may iba pa ring babae. Lee Mingxi, sarili mo lang ang mahal mo. Wag na tayong magkita pa. Z. Hindi kita susukuan. Nandyan na sila. Zi, Yuan Sao. Bilisan ninyo, pasok na kayo. Halika, upo. Upo. Tito, tita. Gusto kong pakasalan si Siyi. HMM. Ang dowry, magbibigay ako ng 10 milyong piso. At ang mga sasakyan at bahay na nakapangalan sa akin ay ililipat sa pangalan ni Siyi. Kung sa tingin ninyo ay hindi pa sapat, pwede pa akong magdagdag. Sapat na, sapat na. Basta pumayag si Z. Hindi kami makikialam sa inyong mga desisyon. Tama. Saka, may kasunduan na ang ating mga pamilya noon. Ngayon, masasabing, bumalik na tayo sa tamang landas. Hahaha. Siyi. Magpakasal na tayo. Agad, okay? Hindi ba gusto mong pumunta sa ibang bansa para makakita ng snow? Kaya, ang honeymoon natin ay doon na lang sa ibang bansa. Bukas, sasabihin ko na sa mga empleyado ang magandang balita. CJ. Totoo ba ang sinasabi mo? Nagpakasal na si Boss Lu at Vice President Pei. Galing sa opisina ng presidente. Ang balita, paano naman magiging peke yun? Nabalitaan ko na tinitingnan na. Ng dalawang pamilya ang lugar ng kasal. Ano ang sinasabi mo? Sino ang pakakasalan ni Paige? Sino ka? Bakit mo basta-basta tinatawag ang pangalan ni President Pei? Ako ang kanyang asawa. Sir, si Vice President Pei ay ang magiging asawa ni Boss Lu. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng kung ano at ipapatawag namin ang security para paalisin ka. Hindi niyo na kailangang paalisin ako. Dito na lang ako maghihintay sa kanya. Z. Tingnan mo, nitong mga nakaraang araw, bumalik ako sa ating eskwelahan, at nakipagkita sa ating mga guro. Akala nila ay, kasal na tayo at may mga anak na. Gusto ng mga guro na ibalik kita para ipakita sa kanila. Tingnan mo, pumunta rin ako sa amusement park kung saan tayo unang nag-date. Noon, 19 anyos ka pala. Pumunta rin ako sa syudad kung saan tayo unang naglakbay. Ngayon, umuulan na ng snow doon. Z. Muling nilakad ko ang mga daan na ating nilakaran. Sa paglalakbay na ito, talagang naramdaman ko ang kalungkutan. Talagang alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi ba gusto mong makakita ng snow? Nakabili na ako ng tiket. Bukas na tayo umalis. Lee Mingxi. Hindi ba sapat ang linaw ng sinabi ko noong nakaraan? Matagal nang tapos ang sa ating dalawa. Wala na akong pakialam sa mga sinasabi. At dapat pa nga kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana naisip kung gaano kawalang halaga ang 7 taon na pinagdaanan ko. May sarili na akong buhay ngayon, hindi na ako babalik at ulitin ang mga pagkakamali ko. Iniwan mo ba ako dahil kay Lu Yuanzu? Lee Mingxi, hindi mo ba naiisip na nakakatawa ka? Wala kang karapatang makialam kung sino ang kasama ko. Pei Siyi. Bitawan mo ang aking nobya. PZ, bitawan mo ang aking nobya. Z.
Magpapakasal ka ba talaga kay Lu Yuanzhou? Tama. Tinanggap ko na ang kanyang proposal. Pagdating ng panahon, iimbitahan mo ba ako? Hindi, dahil ayoko nang makita ka pa. Pakiusap, Ginoong Tan. Huwag mong guluhin ang aking nobya. Kung hindi, hindi ako magiging magalang sa'yo. Bea, ayos ka lang ba? Ako, Ayos lang ako. Ikaw, may kaunting pagsisisi ka ba? hindi ah. Bigla ko lang naisip na, bakit ko sasayangin ang buhay ko para sa isang walang kwentang tao? Dahil tapos na ang lahat, mas dapat akong magsimulang muli. Bea, ang mga sinabi ko ay laging totoo. Basta't gusto mo. Lagi akong nasa tabi mo, susuportahan ka. Kung gayon, magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Sige. Bie, gusto kong pumunta sa kasal mo. Bea, alam kong medyo nakakasira ng mood ang sasabihin ko ngayon. Pero hindi pa naman nagsisimula ang seremonya. Kung magbago ang isip mo, pwede pa rin anumang oras. Anong gagawin ko? Parang medyo nagsisisi ako. Nagsisisi ako na hindi kita pinakasalan ng mas maaga. Ginulat mo ako. Pwede bang huwag ka nang magbiro ng ganyan sa susunod? Hindi, nakita ko lang na kinakabahan ka, kaya pinatawa lang kita. Halika, ngiti ka na. Nga pala, Bea. Gusto mo bang sabihin ko sa security office na huwag papasukin si Marco de la Cruz? Kahit pa mapigilan natin siya ngayon, paano na sa susunod? Ayoko nang guluhin niya ako ng ganito. Mas mabuti pa ngayon, tapusin na natin ito ng tuluyan. Mas mabuti pa ngayon, tapusin na natin ito ng tuluyan. Sige. Huwag kang mag-alala. Palagi akong nasa tabi mo. Ngayon, inaanyayahan namin ang bagong kasal na isagawa ang kanilang wedding vows. Hindi ako sang-ayon. Miguel Tan. Hindi ka welcome dito. Pakiusap, umalis ka. Kung hindi, huwag mong sisihin kung hindi ako maging magalang sa'yo. Bie, ikaw ang ina ng aking anak. Tayo ang pamilya. Hindi ka pwedeng magpakasal kay Paolo Santos. May mukha ka pa bang banggitin ng bata? Alam ko na kung bakit hindi mo ako mapatawad. Bie, tingnan mo, binilhan ko ng libingan ang ating anak. Hindi na siya kailangang manatili sa Pinangalanan ko pa ang ating anak. Limuyi. Miguel Tan. Iniibig si Bie Reyes. Ano sa tingin mo, maganda ba? Noong buhay pa ang bata, hindi mo ginawa ang mga ito. Ngayon na wala na ang bata, nagpapanggap ka na parang isang mapagmahal na ama. Talagang nakakasuka ka. Hindi. Hindi ganoon. Mahal ko talaga kayo. Gusto kong bumawi sa inyo. Dahil binanggit mo ang bata, ipapakita ko sa iyo ng malinaw. Ano ang kinatatakutan mo? Anak mo ito, hindi mo ba siya mahal na mahal? Nang katatapos ko lang ng operasyon. Sinabi sa akin ng doktor. Ang batang inilabas sa induction ay patay na. Noon, gusto ko nang sakalin ka ng sarili kong mga kamay. Nagpakita ka ba ng pagmamalasakit sa bata kahit minsan? Hindi, wala kang ginawa. Miguel Tan, ikaw mismo ang nagpaali sa sarili mong anak. Anong karapatan mong pangalanan siya dito? Miguel Tan,
Wala nang pag-asa sa pagitan natin. Itigil mo na ang peking pagmamahal mo. Matagal na akong walang pakialam. Ang bago kong buhay ay nagsisimula pa lang.